Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Welcome sa ating Wednesday Word. Kayo ba ay nakaranas na magtampo kay Lord? Sino rito yung mga nagtampo na kay Lord? Ang mga request natin na ang tatagal sagutin ni Lord, yung iba sinagot, yung iba wala pa, yung iba namang mga prayer request ay bago lang, nauna pang sagutin doon sa pinagpe-pray ko ng 3 years ago. So yun ang ating pag-uusapan. Sa balita, yung sa West Philippine Sea, nagalit ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga Coast Guard, sapagkat merong isang Pilipino doon na dadali sana nila sa Manila dahil may sakit, pero hinarang ng mga Chinese at hindi sila natuloy. So maraming Pinoy ang napagalit doon sapagkat dito mo parang napakawalang puso naman itong mga Coast Guard na ito, tayo silang payagan. So dito makikita nyo lang na kung ikaw yung taong yun na may sakit tapos ay ibibiyahe ka sana, hindi natuloy, at kung ikaw ay Christian, parang magtatampo ka kay Lord, ba't naman ganito? At minsan makita ninyo sa balita, may mga magulang na ang kanilang mga anak ay kinakalakal sa online. At mapapanood nyo yan, yung kung paano yung isang nanay, siguro kagawa ng kagipitan na rin sa buhay, hindi lang siya mismo ang nagladlad sa online. Ibig sabihin yung nagpapabayad siya na pinapakita niya yung kanyang katawan, pati mga anak niya ay kanyang kinalakal doon. At dahil ginawa niya yung online, siya ay nakita kung nasa ang lugar siya, pinuntahan siya ng mga pulis at siya ay inaresto kasama yung social welfare natin. May mga bagay na kumisan tingin parang si Lord ay sobra naman ang pinapayagang pahirap sa buhay natin. Kasi yung iba kaya nakakaranas ng kanyang mga problema sapagkat sabi nga nila, is God unfair? Si Lord ba? Unfair ba talaga? Bakit may mga prayer ako na hindi naman ganun ka-importante pero pinag-pray ko, sinagot ni Lord, pero yung mga importante, parang hindi ko yata maranasan yung pagsagot ng Diyos. Kaya ngayong gabi, pag uusapan natin, ay kung ang Diyos ba'y talagang kinakalinga tayo. Does God really care? Yan ang mensahe ngayong gabi sa ating Wednesday Word. Kaya umisan ang hirap mag-pray, umisan ang hirap lumapit sa Panginoon, lalong-lalo na kung lalapit ka na may duda ka. Para hindi mo makita ngayon yung kanyang pagkilos, hindi mo madama yung kanyang pagsama sa iyong mga pinagdadaanan kasi may duda ka na si Lord para yatang hindi ako sinasamahan. Kaya yun ang ating pinag-uusapan dito ay does God really care? Sa inyong palagay, si Lord ba ay kinakalinga tayo? Sa tingin nyo ba ay walang dahilan ng iyong paminsan-minsan pagtutampo sa Diyos? Na hindi mo man aminin pero daman ng iyong kalooban. Hindi mo man ito sabihin pero basa ng Diyos yung kalagayan ng iyong puso. Kaya ngayong gabi, mag-usapan natin ang salita ng Diyos. Sabi natin, we can always come to the Lord. Okay, bakit when I come to the Lord, pero bakit parang sino hindi naman ata pinakikinggan yung aking mga panalangin? So yun ang pag-usapan natin ngayong gabi. So welcome muli sa ating Wednesday Word. Buksan natin ating mga Biblia sa aklat ng Marcos, Kapitulo 4. Mark chapter 4. So if you have your Bibles, turn it with me. Book of Mark chapter 4. Ito yung panahon na katatapos lamang ang ating Panginoon ay magpahayag ng kalalagayan ng mga butil, ibig sabihin yung kalalagayan ng mga buto na inihasik, na may mga napunta sa dawagan, may napunta sa mga siit-siit, may batuhan. So ito yung naging sitwasyon dito. Tapos pinaliwanag yun ni Lord sa mga disciples. At kapag katapos yung magpaliwanag, sinabi ni Lord, halika na, tumawid tayo sa kabilang ibayo. So pagtawid nila sa kabilang ibayo, ito na nga ang nangyari. Nakasalubong sila na matinding unos. At nung sila ay lulubog na, tinawag ng mga alagad ang ating Panginoon, ang kanilang sinabi, Lord, don't you care? O Lord, wala ba kayong pakialam sa amin dahil kami ay lulubog na? Ito ang damdamin ng maraming Christians ngayon. And I say Christians, including the workers of the Lord. Kapag wala nang laman ang iyong wallet, pag wala nang laman ng GCash mo, Lord, don't you care? Pag wala ka ng pang-load, Lord, don't you care? Pag wala ka nang ibabayad sa mga bayarin sa bahay, Lord, don't you care? Para bang si Lord ay pinabayaan tayo. Kahit kailan hindi nagpabaya ang Diyos. At ang Diyos ay napakalaki para
pagdudahan mo sa mga maliliit na bagay na iyong pangangailangan. So dito, pabasahin natin anong nangyari nung sila ay nag-inaya ni Lord na tumawid sa kabilang ibayo. So babasahin natin, Mark chapter 4, let's start from verse 35. Ito sabi ng Bible, that day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. Pumunta tayo sa kabilang ibayo. Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. So habang sila nagbabiyahe, may dumating na malakas na unos at yung naglalakihang mga alon ay nag-umpisa na pumasok sa loob ng kanilang bangka. At halos ito ay lumubog na. Kaya sa ganitong pagkakataon, sa verse 38, ang kalagayan naman ni Jesus natutulog. Sabi ng verse 38, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. Nandun siya sa may bahaging medyo malamot, kaya lang, nasa may bahaging hulihan ng bangka. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Ito yung ating kalagayan, Lord. Wala ka bang pakialam kung hindi ako makakabayad sa mga bayarin ko? Lord, wala ka ba talagang pakialam kung halimbawang mapahiya ako? Lord, wala ka ba talagang pakialam? Wala nang pera si mama at si papa. Paano to? Kailangan namin magbayad. Meron kami mga bills na kailangang bayaran. Lord, please naman. Don't you care? Di mo ba kami mahal, Lord? Bakit mo ito nangyayari sa amin? Ayan na. So diyan na mag-uumpisa yung mga himig ng pagtatampo sa Panginoon. Now dito, gusto kong basahin natin, ang sabi ng Bible, si Lord ay tumayo, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Ito ay huminto sa kanyang pagragasa. He said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? Wala ba rin ba kayong pananampalataya pagkatapos kong ituro sa inyo yung iba't ibang uri ng salita ng Diyos na nabato, nahasik sa iba't ibang klase ng mga lupain? Sabi, may malambot na matabang lupa, merong lupa na may mga siit-siit, baka nakatubo siya pero may siit-siit, hindi nakatodo, meron naman yung sa dawagan, ito na nga yun, may siit-siit, meron naman yung sa batuhan, at minsan man sa buhanginan. Kaya pagdating ng malakas na ulan, natatangay din. So, ang sabi ni Lord, why are you so afraid? Do you still have no faith? Ang sinasabi niya ay, bakit kayo natatakot? Sa salitang contemporary na Tagalog, ang sinasabi niya, ba't ka natatakot? Wala ka bang bilib sa akin? Yun ang contemporary natin na pananalita. Wala ka bang bilib sa akin? Yun ang sinasabi niya. They were terrified and asked each other. Sila ay nangatakot nung makita nilang ang wind at ang waves ay tumahimik. Ang sabi nila sa isa't isa, Who is this? Even the wind and the waves obey Him. So dito papasok yung kalagayan natin na even the nature, even God's nature, yung kanyang kalikasan, at yung kalikasan din naman nitong sitwasyon natin dito sa buhay Kristiyano na dumadating ang mga unos. Pero sabi ng Bible, yung unos talaga na literal, nung sinaway ni Lord, sumunod. Ang tanong, yung unos na nasa iyo, susunod na kaya? Tandaan mo, ang unos na nasa sa iyo ay susunod yan kung mayroon kang pananampalataya sa Diyos na sinasabi ni Lord, wala ka bang believe sa akin? Why are you so afraid? We are afraid. To be honest, we are afraid with so many bills. We are afraid with so many commitments. We are so afraid with so many obligations na sa tingin natin, baka hindi natin kayanin. Kaya naman sinabi na ng Bible na with us, sa ating mga tao, napakahirap nun. Pero pagkasama mo si Lord, with God, all things are possible. Now, pag-usapan natin ang kwento, does God really care? Si Lord ba talaga ay nagkikare sa'yo? Pastor, sa totoo lang, hindi ko lang maamin, meron akong tampo kay Lord tungkol dyan. Para namang ano yan, para naman yung dinaanan ng lahat ng Christians. Kahit nung ako ay bata pang Kristiyano, may mga pagtatampo rin ako sa Panginoon dahil may mga bagay ako hinihingi. Hindi ko ba naiintindihan noon yung timing ni Lord? Hindi ko ba naiintindihan yung kalooban ba yan ni Lord? Hindi ko ba alam yun noon Kaya instead na unawain ko kung ano yung sagot ng Diyos, inuunahan ko siya sa pagtatampo na para bang ang Diyos ay may utang sa akin na kailangan niya ako sagutin agad.
So yun ay nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Pero go back to the scenario dito sa sitwasyon dito, what really happened or what really transpired ay gusto ko pansinin ninyo na katatapos lamang niya ipakita, ipaliwanag ang iba't ibang klase ng puso na nahasikan ng salita ng Diyos na inihalimbawa sa iba't ibang klase ng mga lupa. Pagkatapos niya itong ipaliwanag, pagkatapos ng kanyang explanation, it's now time for application. Ito na yon. Kaya dinala sila ni Lord doon sa kabilang ibayo. Sabi niya, okay, narinig nyo na mga salita. Ngayon, i-check natin kung anong bahagi ng puso mo ang nahasikan nito. Kasi may mga salita ng Diyos nga na nahasik doon sa matigas. Doon sa medyo malambot, kaya lang maraming sit-sit. Kaya hindi siya nakatubo ng maayos, namatay din. Meron naman yung sa tinatawag natin na matabang lupa. Nakapamunga siya at naging masagana. So ngayon, ikaw, narinig mo ang salita ng Diyos, titingnan natin sa mamagitan ng pagsubok na dadaanan nyo kung ang inyong mga puso na nahasikan ng salita ng Diyos ay tama bang puso yan? Tama bang lupa yan? Kaya ngayon, nag-aya si Lord. When God wants to teach you, He will test you. Uulitin ko yun. When God wants to teach you, He will test you. Ito yung nangyari. God is teaching the disciples not just by explanation, but by experience. Ito na yung kanilang naranasan nung sila ay dinala na ni Lord sa kabilang ibayo. So, leaving the crowd behind, sumakay sila sa bangka at tumawid sila sa kabilang ibayo. Tandaan nyo ha, pumunta sila sa kabilang ibayo, sinong may utos? Si Lord. Ito yung confidence ng Christians. Na wag niyong kalilimutan whenever you're going through a lot of squalls in life. Yung madalas na mga unos ng buhay na dinadaanan. Tandaan nyo, kapag ikaw ay sumusunod sa pinagagawa ni Lord at mayroong unos, si Lord ang papayapa sa unos. Yun ang isang malinaw. Diyan kaya nung sila ay inaya ni Lord, papunta doon sa kabilang ibayo, tandaan nyo, si Lord ang nag-aya. Kaya nung sila ay nag-aya na, nung sila na nga ay umaandar na, dumating yung unos. So, pag-usapan natin ngayon dito ay, does God really care? Si Lord ba talaga ay may pakialam sa buhay ko? Si Lord ba talaga ay kinakalinga ang buhay ko, ang pamilya ko, ang aking pag-aaral, ang aking pagtatrabaho, ang aking pagninegosyo, ang aking kalagayan bilang isang tao, yung aking kalusugan, yung aking mga pangarap? Does God really care? Does God really hear what I am whispering to Him every night? Pinakikinggan ba talaga ng Diyos yun? Lord, ang dami ko ng mga luha. Lord, ang dami ko ng iniyak sa'yo. Pero parang hindi ko makita, Lord, yung resulta. Ito yung sinasabi natin. Kaya dumadating tayo sa point na pati ang himig ng iyong panalangin ay may kasama ng pagtatampo. They woke up Jesus, who was sleeping at the stern. Yung si Jesus ay natutulog sa may bandang likuran sa Mark chapter 4, 35 to 41. Makikita nyo doon yung verses na ginising siya ng mga alagad. Ano sabi sa kanya? Lord, don't you care if we drown? Lord, wala ba kayong pakialam kung kami malulubog at wala ba kayong pakialam kung kami mamamatay? Unang-una na gusto kong maintindihan natin dito, no? Does God really care? Number one, there was a panic. May panic na naganap. So, hindi ito panic na sabihin natin na na panic. Hindi ha? yung panic dito, yung nagpagkataranta. When we are panicking, pag tayo ay natataranta na, nakakalimutan mo na kung saan ka nag-umpisa. Tandaan nyo, when you are in trouble, pag ikaw ay nandoon sa kalagay na parang natataranta ka na, hindi mo na alam gagawin mo dahil sa bigat ng unos. Because the wind will scare you. Yung lakas ng tama ng hangin ay tatakutin ka kasi ramdam ito ng physical na katawan. Tapos tatakutin ka ng iyong mga mata sa laki ng mga naglalakihang alon. Pag doon ka na na-focus, then you will stop remembering where did you start. Saan ba nag-start? You started obeying God. Ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, tayo ay pumaroon sa kabilang ibayo at sumama kayo at ngayon nandun kayo sa kabilang bangka. Saan ka nag-umpisa? Nag-umpisa kang sumunod. Ang Kristiyano, pag sumusunod sa Panginoon, hindi dapat nag-aalala sa kanyang mga pinagdadaanan. Sapagkat Diyos ang may akay sa iyo, ang Diyos ang may nag-aya sa iyo, kaya Diyos din ang may cargo sa iyo. Dito, yung panic, hindi naman talaga mayalis. Lalong-lalo na kapag
ang sitwasyon natin ay yung mga pang-araw-araw na buhay, walang pamasahe yung anak, o kaya naman may dumating na Meralco bill, hindi pa kumpleto yung iyong mga naiipon. Minsan malalaman mo kailangan na magbayad ng anak mo sa matrikula, mga bagay na very basic, pero yet you feel confused and even terrified. Natatakot tayo pag nararanasan natin yan. We are panicking. So dito, nakita naman natin ng kwento, ginising nila si Jesus. Nung ginising nila si Jesus, they woke up Jesus just to tell Jesus that, Lord, may pagkukulang ka rito. Parang ganun eh. Pag minsan pagka tayo ay mayroong pangangailangan, hindi ka naman talaga lumalapit sa Diyos na nagtitiwala ka sa Diyos eh. Kundi pinamumukha mo sa Diyos na ang Diyos may pagkukulang sa iyo. Lord, don't you care? Yun eh. Pinapakita mo, Lord, bakit namin ito nararanasan? Lord, don't you care? Minsan, ang lapit natin kay Lord, hindi yung para humingi ng tulong. Kundi parang sinasabi mo, Lord, may pagkukulang ka. Hindi ko ito dapat dinadanas, pero bakit ito nangyayari? So, first thing that is happening to Christians today, currently happening, yung nagpapanik tayo. Kaya nga sinabi na, pag nagpapanik ka, remember how you started. Paano ba nag-umpisa pagka-Kristiyano mo? Di ba nag-umpisa ka sa pagsunod? At ang buhay Kristiyano mo yung kaya dumadanas ka ng magbibigat ng mga pagsubok because God wants to teach you. Dahil dito kung nakikita ninyo, tinuruan sila rito na manampalataya ka kayo kay Lord. Kasi nung sinaway ni Lord yung unos, yung malalaking alon at saka malalaking hampas ng hangin, ay huminto ito. At doon nakita nila na pati ang mga ito ay sumusunod kay Lord. Kumbaga walang bagay na hindi kayang i-command ni Lord pagka gusto niya itong gawin. Pero ang sinasabi ko lang, kailan nangyayari yung parang nagdududa ka kay Lord na, Lord, don't you care? It is when you experience panicking. So yung number one, yung word na panic. Kailan ka huli nagpanic sa iyong mga pangangailangan? Kailan ka huli nagpanic nung nalaman mo, sabi ng doktor, ganito ang sitwasyon ng iyong health? Kailan ka huli nagpanic nung sinabi sa iyo ng Meralco, ganito na ang babayaran mo, naku, kulang pa pera ko, baka maputulang kami. So maraming bagay na nagbibigay sa atin ng panic. It could be the office, sabi ng office sa'yo, alam mo, okay naman yung maaga kang pumapasok, pero yung contribution mo sa opisina parang kulang. Parang hindi worth it yung pinasusweldo namin sa'yo, kaya siguro sa katapusan maghanap-hanap ka na ng papasukan. Yung mga nakakapanik yun kasi meron yung nakaalat na mga bayarin sa iyong mga sweldo. Kumbaga, hindi ka pa sumusweldo, meron na silang mga inaasahan na paggagamitan doon. So, number one is panic. Maraming bagay yan. Lalo-lalo na pag sinabihan ka ng mga loved ones mo na you're not really doing what you're expected to do. So dito, nakakapanik yun. Kasi mga mahal mo sa buhay ang nagsabi. Okay? So punta tayo sa number 2. Ngayon, tingnan nyo yung number 2 doon sa part na ang ating Panginoong Jesus ay nagsabi na wala ba kayong believe sa akin? Kumbaga sa salitang Tagalog sa kapanahunan natin ngayon. So ang ginawa niya, pagkatapos siyang gisingin, tingnan yung 39. Sa verse 39, pagkatapos siyang Mark 4:39, he got up, sabi ng Bible, rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. So ito ay umayapa yung karagatan at pagkatapos ito ay huminto din kasama yung mga malalaking alon, kasama yung malalaking tama ng hangin. At ang sabi dito ng Bible, it was completely calm. Walang natira. Lahat na nagbigay ng takot, ng pagkataranta, ng pagkalito sa mga disciple, inalis lahat ni Lord. Completely calm. When you trust the Lord during these times, God can make you calm down. Sabihin nyo, kakalmahin ka ng Diyos. May mga panahon lang talaga na ang hirap magpakakalma. Pero dito, wala siyang ititirang alalahanin sa'yo kapag panahon na ang Diyos na ang kumikilos. So anong sabi dito ng Bible? Sabi niya, be quiet. Sabi niya rito, be still. So dito, it was completely calm. Ngayon, gusto ko pansinin niyo yung sinabi ng Bible dito sa may bandang 40. Verse 40. Ang sabi ni Lord, ito. He said to His disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? So ito yung sinasabi natin na wala ba kayong belief? Bakit kayo natatakot? So dito makikita ninyo yung kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos na dumanas ka ng mga unos, dahil alam mo kung saan ka nag-umpisa, kaya ako nasa sitwasyon na ito ngayon, dahil sumunod ako kay Lord. Sabi kasi ni Lord, pumunta kami sa kabilang ibayo, sumunod ako doon. Ngayon merong unos, bahala si Jesus.
So dito, ang pangalawa, na kapag tayo dumadaan ng ganitong sitwasyon na parang gusto mo nang mag-alinlangan sa magagawa ng Diyos, hindi lang yung dapat maranasan mo, makita mo na ikaw ay nagpapanik, you also have to see and observe His power. So hindi lang yung panic, kundi yung power ng Diyos. Only God can change situations. Uulitin ko ha, only God can change situations. Only God can turn events into something favorable to you. Why? Because you are His child. God said, let us go over to the other side of the lake. Sino ang may utos? Si Lord. Sumunod ka, sumama ka. Ngayon sumusunod ka sa Kanya, pag dumanas ka na matinding unos, bahala si Jesus. Ito yung sinasabi natin. So, God will show His power because His children are obedient. Hanggat masunurin ka sa Panginoon, magpapakita ang Diyos ng Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Kaya nga minsan may mga patutuo na makikita ninyo, maririnig ninyo na kumilos ang Panginoon sa kanila na hindi nila alam pa paano nangyari because God was there. As long as the child of God is obeying God, God will show His power to this child of God. Patuloy niya itong papakita. Kaya ang tanong ay ganito, gaano ka masunurin? Ikaw ba ay during times na ito ba ay maayos lang, kaya ka susunod? Pero pag hindi na okay, parang ayaw mo na. So yun ang pinag-uusapan natin. So please, let us continue to obey the Lord kahit pa meron tayong pinagdadaanan na mahirap, may mga pagtatanong tayo, tuloy lang tayo. Sapagkat dito, God can change situations. Kahit mukhang imposible, pero dahil sumusunod ka sa Kanya, ipakikita niya ang Kanyang kapangyarihan. Tandaan niyo po dito ha, hindi lang dahil tayo ay mayroong kakayanan na humawak sa Kanyang salita, ipapakita rin ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan. At dito, sabi nga ng mga alagad, Lord, don't you care? Sa isang banda, kung meron mang positibo dito, alam nyo, ito yung lumapit sila sa Panginoon. Lord, kung may sabi, tawid tayo sa kabilang ibayo paano yan? Mukhang lulubog na tayo. So, they know where to go. Sa panahon na nagpapanik ka, the only thing that you can do is to come to God. And aminin mo sa Panginoon, Lord, I'm afraid. Alam ni Lord Lord, natatakot ako. Wala akong pera. Lord, natatakot ako. May babayaran ako. Umamin ka kay Lord just like these disciples. They were panicking and God saw it. So, ang ginawa ng Diyos, nagpakita ng kapangyarihan. So ang isang Kristiyanong sumusunod sa Diyos na nagpapanik, papakitaan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Ang mahirap, kung nagpapanik ka kasi hiwalay ka sa Diyos, hindi ka sumusunod sa Diyos, ayaw mo sumunod sa mga aral ng Diyos, ngayon namumroblema ka, kaya matinding panik ang aabutin mo. Kasi alam mo, hindi ka sumusunod sa Kanya. So dito, yung power ng Diyos pinakita at sila mismo ay nangagulat. Ang sabi nga nila, sino kaya ito? Sabi niya, grabe naman to, itong aming teacher. Sabi dito ng Bible, sapagkat maging ang alon, ang dagat, maging ang hangin ay sumusunod sa Kanya. So dito gusto kong pakita sa inyo na when a Christian decided to obey God, yung panic, dadanasin mo. And God will recognize that. But God will show His power during panic time. So wala ka dapat ipag-alala. Basta sumusunod ang Kristiyano sa pautos ng Panginoon at ikaw ay nakasakay sa Kanyang bangka, God is your lifeguard. Hanggat ang Christian ay nasa loob ng bangka ng Diyos, God is your lifeguard. Siya ang mag-iingit ako magbantay. Amen? Puntahan natin yung pangatlo. So pinag-uusapan natin, does God really care? Ang Diyos ba talaga ay may pakialam sa buhay natin? Yes, meron. So anong sabi nito ng Bible? Una, yung panic. During panic time, the more you can see God's power. The more na nagpapanik ka, pag kumilos siya, mas lalo mo na-appreciate kasi alam mo, sa panahon ng panic time, wala ka nang magagawa. And only God can change situations. And number two, His power. Could you imagine, maging ang kalikasan ng mundo, yung sabihin yung mga acts of nature ay kayang utusan ng Diyos. Bakit ito sumusunod sa Kanya? Sapagkat siya ang may gawa. So ano ang ibig sabihin nito? Paliliwanag ko ito sa pangatlo. Ang sabi niya kasi dito, pagkatapos na siya ay magpakita ng kanyang kapangyarihan, binanggit ito ni Lord. Tingnan niyo, sabi sa verse 40, He said to His disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? Bakit kayo nangatakot? Wala pa rin ba kayo pananampalataya? In other words, ang sinasabi niya, kanina bago tayo nagpunta dito sa ibayong ito, bago tayo sumakay dito sa bangka, bago tayo tumawid sa kabilang ibayo,
Ipinaliwanag ko sa inyo ang salita ng Diyos na nahayag sa iba't ibang kalalagayan ng lupa na halimbawa nun ang kalalagayan ng inyong puso. So yun ang explanation. Now let's go into implementation. Now isasagawa natin yung ating natutunan. So not only by explaining, but by experiencing the Word of God. So ano yung pangatlo dito? Ang pangatlo, sabi niya, wala pa rin ba kayong believe sa akin? Ba't kayo natatakot? God wanted you to practice yung Word of God. Ibig sabihin ng practice, isagawa mo. Itinuro ko ang salita ng Diyos, paano kayo maniniwala sa salita ng Diyos, hindi lang para yan marinig. Kailangan isagawa nyo. Ganon din tayo mga Kristiyano. Especially you leaders, you disciples. Pag naririnig natin ang salita ng Diyos, hindi lang narinig natin yan. It is something to be experienced and to be taught to others. Kailangan natin yan ituro sa iba. Let's implement it. It's time to execute our knowledge, our wisdom that we got from the Word of God. Ito yung sinasabi ng Bible. Kaya gusto ko maintindihan ninyo na sabi ni Lord, wala pa rin ba kayo believe sa akin? I-practice nyo yung narinig nyo yung Word of God. Umawa kayo sa aking mga pangako. So, kumusta ka? How do you practice the Word of God during Sunday when we heard the Word of God sa ating preaching? Naririnig natin yan even from the testimonies of our brethren kung gaano kabuti ang Diyos sa kanila, kung paano sila humawak sa mga pangako ng Diyos. You have to practice the Word of God. Kailangan mo siyang isagawa. So, ganun din dito. Sabi niya, pinaliwanag ko sa inyo iba't ibang kalagayan ng puso ng tao na nahahasikan ng salita ng Diyos. Ganun din sa inyo, narinig ninyo. O ngayon, isagawa natin. O ngayon, ito yung testing. Nagpapakita na shallow pa yung tiwala mo kay Lord. Kumusta ka? Mababa pa rin ba ang tiwala mo kay Lord? Ba't ka natatakot? Nasa bangka ka ni Jesus. At ang higit sa lahat, sa bangka na yan, nandun yung lifeguard. Walang iba, kundi si Jesus. So, kumusta ka? How do you practice the Word of God? Paano mo ito pinapractice? Sabi niya, huwag kayong matakot. Isagawa ninyo. Panghawakan nyo ang aking mga salita at manampalataya kayo sa akin. At makikita ninyo na yung mga bagay na mukhang imposible ay kaya nyong gawin dahil sa aking mga salita na inyong pinanghahawakan. Sipin ninyo, ang unos, ang malalaking alon at malalakas na hangin ay pumayapa nang ito'y kinausap ni Lord. Salita ng Diyos ang kanyang ginamit. Be still. Sabi niya. At matapos nun, hindi lang yung be still. Sabi niya, be quiet. Tumahimik ka. At mapayapa ka. Ganon din yung mga unos na dumadating sa buhay natin. You can command those squall coming your life. Kaya mong utusan ang mga pagsubok na dumadating sa iyo. You can command them not to overwhelm you. Pwede mo silang utusan. Kaya dito, pinapakita lang sa atin dito ng ating Panginoon na don't be overwhelmed by the worries of this life. Kasi tayo natataranta, yung mga worries of this life, mas nag-overwhelm sa atin, mas pinaniniwalaan mo yung mga problemang nakapaligid kaysa mga pangako na nakalagay sa kanyang mga salita. Verses 18 and 19. Ito sabi ng Bible. Still, anong sabi? May mga nahasikan na verse 18, still others like seed sown among thorns. Hear the word. May mga nahasikan doon sa dawagan, doon sa mga may siit-siit. They hear the word, pero ito'y tumubo. But the worries of this life, verse 19, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Dahil sa dami ng alalahanin sa buhay, hindi karoon ng bunga sa kanilang buhay ang aking mga salita. Mas nag-overwhelm sa buhay natin yung mga alalahanin kaysa kanyang mga pangako. So ano sinasabi lang natin dito? Practice applying the Word of God. Narinig nyo sa akin, tinuro kanina, ngayon, tara, pumunta tayo doon sa kabilang ibayo. Let's practice it now. You heard it, now let's apply it. Pero dito nasubukan sila. Nung sila ay parang lulubog na, they thought about themselves. They woke up Jesus. And they said, Lord, don't you care? Kumisan pagka yung pagsunod natin, hindi pa natin nakikita yung gusto natin makita, ganyan ang salita natin kay Lord. Lord, wala ka po bang pakialam sa pamilya ko? Wala ka po bang pakialam sa anak ko? Sa akin, Panginoon, sa kalagayan ng buhay namin mag-asawa, sa kalagayan ng aking trabaho, ng aming negosyo. Lord, don't you care? Alam sabi ni Lord, practice. Wala ka bang believe sa akin? Alam niyo yung sabi ni Lord? Don't you care? Sabi natin,
Sabi ni Lord, hanggang ngayon matakot ka pa rin? Ilang beses ko na ba pinatunayan sa iyo na I can solve your problems? Ilang beses ko na pinatunayan sa iyo na sa mga imposibleng sitwasyon, ako'y kasama mo. Wala ka pa rin bang believe sa akin? Yun ang sinasabi nila. So anong dapat natin gawin? You practice the Word of God. Para naman i-comment ka ni Lord na we are obeying God and we do His will, we hold on to His Word at makikita natin ang kanyang pangako. Amen? So ano ang conclusion ng mensahe ito? Ulitin ko ulit, pinag-uusapan natin, does God really care? Yes, God really cares. So sabi natin, isipin mo yung word na panic. Kaya ka nakakaranas ng mga tinatawag natin na parang pinabayaan ka na ni Lord, kaya naisip na parang hindi ka na inaalagaan ni Lord, inabandon ka na ni Lord because you're panicking. May panic na nangyayari sa iyong buhay. Number 2, God will show His power. Pinatahimik niya, at nang tumahimik ito, nakita naman natin, wala palang hindi kayang gawin ng Lord para sa kanyang mga anak. Sa ikapapayapa ng kanyang mga disipulo at mga alagad, pinatahimik niya ang unos, pinatahimik niya ang alon, maging ang malakas na hangin. At ang pangatlo, sabi ni Lord, practice applying the Word of God. I-apply mo na apply ang salita ng Diyos para maranasan mo ang aking kapangyarihan. So, ano ngayon ang conclusion nito? Tandaan nyo, God is so big. Kumbaga, ang ating Diyos ay napakalaki for Him not to be able to solve your little problems. Ulitin ko ha, God is so big enough not to solve your little problems. Ibig sabihin, ang Diyos ay sobrang laki para pagdudahan mo siya sa mga maliliit na problema mo sa buhay. God is so big that you can see how big He is. Kumbaga, yung kalakihan ng Diyos, pag kinumpara mo yung problema mo, napakaliit lang pala. Napakaliit niyan sa Panginoon kumpara doon sa kanyang kalakihan na kanyang kakayanan para hindi masolve ang iyong kalagayan. So maraming salamat sa inyo lahat. Welcome to Wrestling World.